Yo, kamusta kayo mga friends kong malulupit? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Long time no look mga friends. Grabe yung pag-aayos ko sa aking audio. What a journey. Ano nangyari ngayon? Eto na, yung audio ko, yung luma kong earphones, ang gamit kong pinaka mic, ginamit ko na siyang mic. So, try ulit natin kung okay ba to. Nakailang palit na nakailang try na. O baka kailangan na talaga nating bumili ng DJI mic. Hanip na yan. Ano ba mga latest kaganapan natin sa buhay? Nakikita ko sa social media, sa Facebook at saka sa mga TikTok yung yan ang aba sinasabi. Hanip na nagsasalita pa lang ako, may agad So yun na nga ba ang napapanood ko sa mga Facebook na yan, yung house to house checkpoint. Latest kaganapan sa ating mundo ng pagbumotor. Ano kaya mararamdaman mo kapag ikaw yung ganun, yung nagsesiesta ka tapos biglang kakatukin ka sa bahay, tapos sasabihin sa'yo, boss, buhayin mo nga motor mo, i-rev mo nga motor mo, i-rev mo hanggang umikot yung gulong. Ano kaya mararamdaman mo doon, magugulat ka na lang Pero sino ba talaga may problema? Yung mambabatas, yung nagpapatupad ng batas, o yung mga tao na medyo sumusunod sa batas? Di mo rin masasabi basta-basta May mga nagsasabi na may problema daw talaga yung mga nagpapatupad ng batas na hindi naman marunong sa ginagawa nila. May iba naman sinasabi yung mambabatas na hindi naman nila naiintindihan kung paano pa talaga tumatakbo yung sistema sa baba. Iba naman ang sinasabi yung irresponsibility ng mga dapat sumusunod sa batas. May mga point naman sila lahat kanya-kanyang opinion, kanya-kanya ng pinaglalaban, kanya-kanya ng prinsipyo. Gaya niya, diba? Matagal nang bawal yan, pero okay pa rin. Go, go, go. Tapos pag nakakita ng LTO, titigil muna yan sa tabi, diba? Kasi may violation sila. Alam nila, aware sila na may violation sila, pero tuloy pa rin. Ganun pa rin, hindi sila nagbabago. Ganun kasi tayo ngayon Ang dami nangyayari. Kaya hindi mo talaga alam kung sino ang tama at mali, kasi pare-pares naman silang may point Nakikita ko na lang ngayon, hindi porket yung isa ganun yung ginagawa, lahat ganun na. Ibig ko sabihin, di ba, gaya nun, may mga bigla-bigla na lang naninikit kahit hindi naman dapat. Yung parang, di ba, sa protocol national na batas ng LTO, parang nakalagay is 99 decibels below, pasok naman siya, di ba? Pero at some place dito sa atin sa Pilipinas, bigla-bigla ka na lang titikitan kapag naka aftermarket pipe ka, kahit hindi modified, basta naka aftermarket pipe ka. Tapos yung iba sinasagad pa yung RPM, pinapabomba pa hanggang sagad. Ang required RPM lang naman kapag yung i-check yung decibel, 2.5 hanggang 3,000. Parang sa pagkakamali ng nagpapatupad ng batas, yun yung nakikita ko, na parang hindi sila pare-parehas ng standard. Pero hindi rin siya mali kasi minsan may lugar na, yung mga lugar na paahon, ang RPM niya hindi bumababa ng 4,000, 5,000 Kaya parang okay, tama rin naman na kapag nasa ganung kan lugar, dapat yung tambutso mo kahit 5,000 magpataas, dapat tahimik yan lalo na kapag scooter yung dala mo, dapat tahimik yan kasi paahon kunyari isang lugar siya na ang tawag dito, yung consistent yung ahon, hindi naman maaari na mag 1,000 to 2,000 RPM ka dyan 'di ba? Parang ganun lang siya.
Pero may ibang lugar din naman na pagka napadaan ka lang, yung kahit nakaminor ka, mahuhuli ka. Diba, yung ganun, yung kahit kalmado naman yung takbo, pero ang ano ng requirement, kailangan sobrang baba ng decibel mo, kailangan naka-stock 5 ka talaga. Paano nga naman yung mga walang ano, yung nasiraan na ng stock 5 tapos wala na silang available na mabili na stock 5, di ba? Kasi ang stock 5 naman 1 per 1 lang naman, di ba? Sa mga mambabatas naman, parang di naman talaga nila alam yung nangyayari sa baba eh, di ba? Andun lang kasi sila sa taas. May mga mambabatas na parang okay, go 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 na lang, parang ganun. Go, ipatupad mo yan, go, ipatupad mo to, parang ganun, di ba? Parang hindi na nila inaaral lang maayos na kunyari yung protocol sa isang municipality, tapos yung nagpapatupad naman ng batas or yung nag-execute ng batas, hindi naman siya aware sa mga nangyayari or wala naman siyang alam sa mga ganung bagay, di ba? Pangalawa yon, parang oo, mali rin siya doon, pero hindi naman lahat ng nasa taas eh ganun, di ba? Hindi naman lahat ng nasa taas walang alam. Yung iba pinag-aralan talaga nila kasi yun yung trabaho nila, di ba? So hindi lahat mali. So sa ano naman tayo? Doon naman tayo sa mga katulad natin na mga normal na tao, mga mamamayan. Sumusunod ba tayo lahat sa batas? Yan tanong natin. Kung sumusunod ka sa batas, oh, di wala kang problema, go ka lang. Paano ba pag sinabi sumusunod sa batas? Batas ng ano batas ng Land Transportation Office, dapat may lisensya ka, dapat nakarehistro ang motor mo. Ayan yung mga pangunahin ha. Dapat lagi kang naka-helmet. Yung helmet, hindi nutshell, verified ng ICC or DOT or kung ano pa man ng mga institution ng pag-verify ng mga tao dyan, helmet, ng mga quality ng helmet. Pangatlo, nakasapatos ka lagi or close lagi yung suot mong pangpaa. Pang-apat, madalas na napupuna side mirror. Siyempre yung pinakamainit na issue ngayon yung mga modified at saka aftermarket na pipe. Kung sumusunod ka naman dyan, wala ka namang magiging problema, di ba? Kaso nga lang, ang iba sa atin medyo, alam nyo na, medyo abusado. Sobrang natetake advantage nila yung freedom na binibigay sa kanila. Kaya nangyayari ganyan. Yung mga ibang inosente na sumusunod sa batas, nadadamay. Dati hindi naman ganyan ka-stricto ang ano eh, ang mga gobyerno natin sa mga ganyang batas eh. Pero ngayon wala na, dahil sa dami na ng mga abusado na ano, na rider natin dyan. Gaya kagabi 11 lampas na doon sa tapat ng ano namin, ng barangay namin, may nagte-testingan pa, naka open pipe. Panis ka boy. So ako naman, hindi naman ako nagmamalinis na, hindi rin naman ako ganyan. May part of me na may pagka-ano rin naman ako, may pagka rule breaker din naman ako, may pagka kamote din naman ako. Hindi naman ako nagmamalinis. Ang sa akin lang, yung iba parang sobrang abusado ba, parang ganun, na kapag ka sila nasita, sila pa yung galit, parang ganun. Di ba? Na parang sa sobrang laki na nga ng ano natin, sa sobrang luwag na nga sa atin ng gobyerno, yung sobrang democracy, sobrang freedom, lahat na lang ibinigay sa atin, tas tayo pa yung mareklamo pag tayo yung nasita na oy ganito dapat, di ba? Parang ganun, yung may mga times na ganun talaga eh. May mga tao talagang ganun. At hindi natin sila masisisi kasi ganun talaga sila mag-isip. So saan ba talaga tayo lulugar? Ako personally, ayoko ng problema. Ayoko ng problema na nadadawit yung pangalan ko, parang ganun. Lalo na sa mga ganyang bagay, usapang batas. Gusto ko malinis ang pangalan ko.
Gusto ko wala akong ticket. Gusto ko smooth sailing lang ang aking buhay pagdating sa ganyan. Kaya andito lagi ako sa gitna. Gusto ko magpakasaya, go. Ilalagay ko yung mga piyesa na gusto ko sa motor ko. Ilalagay ko yung mga tambucho na gusto ko sa motor ko. Pero iisipin ko pa rin yung batas. Hindi porket gusto ko magsaya, i-disregard ko na yung batas. Kahit gaano ka-rigged yung batas na yan, kailangan kong sumunod. Kasi batas yan eh. Pero kapag mali na yung batas, syempre kailangan nating ipaayos yan. Kaya sana maayos ng gobyerno ang batas natin. Wala daw helmet. Grabe naman si ate, sinita. Sino mo ng helmet? Yun. Yun naka ano. Yun, sana talaga maayos ng gobyerno yung batas natin para hindi tayo nagkakagulo. At sana once na maayos ng gobyerno ang batas, sana sumunod na rin lahat ng mga tao, 'di ba? Kaso sa panahon ngayon parang ewan ko kung may pag-asa pa ba ang batas natin, ang gobyerno natin. Pero gayon pa man mga friends, nasa iisang bansa pa rin tayo. Sana ay tayo ay magkaintindihan at hindi na tayo maggirahan sa Facebook about dyan sa mga ganyang bagay. Yung motor ko may ano rin naman siya, may ingay din kahit papano, pero nalalagay din naman sa lugar. Pag ganitong oras hindi mo naman halos madidinig motor ko eh. Pagka umaga, maririnig mo lang na medyo maingay ang motor ko kapag tahimik yung paligid. Kunyari mga bandang alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, dinig na dinig mo motor ko pag dumadaan. Pero once na medyo umingay-ingay na yung paligid, hindi mo na madidinig ang motor ko, unless naghahapit. Yung tipong naka 7,000 RPM pataas, yung dinig na dinig mo dyan motor ko, lagat-lat na. Yan, gaya nito, madidinig mo dito motor ko. Yun lang naman mga friends. Hindi naman ako nagmamagaling dito. Gusto ko lang talagang may share yung aking opinion about dyan, na para bang ewan ko, sana may mapulot kayo kahit papaano. Basta ako sumusunod ako sa batas. So kita nyo naman, nakataas side mirror ko. Basta ako nandito sa highway, nakataas yan. Pero kapag nasa bahay lang ako, nasa looban, nasa bayan, syempre doon na tayo sa pogi. Pero pag nasa tabas yan ng highway, lagi yan nakataas. Hindi ako nagdadrive ng nakababa ang side mirror ko pag nasa labas ng highway. Pag may tambike siguro. Minsan pag may tambike pala, nakababa ang side mirror natin. Pero ano lang naman yan eh, dyan lang, malapit lang. Pero pagka mga ganitong trip, mga malayo-layo, ganyan, tsaka pag nasa highway talaga, hindi ako sanay ng na nakatupi ang side mirror nang wala akong side mirror. Kasi hindi na sa amin, puro 4 lanes na ang hirap ang hirap umiba ng lane kapag hindi mo kita yung nasa likod mo. Lagi akong anxious na baka pag gilid ko meron na palang matulin dun sa may kabilang lane, yung ganun. Kaya hindi ako lumalabas ng walang side mirror pagka nasa highway. Yun lang naman mga friends, konting sentiment lang. At sana may napulot kayo. Sana maging maayos na yung batas natin dito sa Pilipinas. So yun lang mga friends, maraming salamat. Malapit na, pinakahihintay nating araw. So yun lang, maraming salamat. At may konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah. Ma-add ko lang pala mga friends about dun sa pipe. Sana naman yung magkaroon ng bagong batayan ang pipe, no? Yung kapag ka masarap naman pakinggan yung pipe, hindi naman nakakabulahaw talaga. Kunyari yung mga bassy na pipe, kahit medyo maingay, hindi naman siya bulahaw, di ba? Yung parang
Ang sarap siya sa tenga. Kahit medyo malakas na yung tunog niya, pero ma-bass naman, sarap siya sa tenga, 'di ba? Sana yung mga ganun hindi na nila hulihin. Di dapat yung mga ano na lang, yung mga yung mga talagang annoying pakinggan. 'Di ba? Yung mga ganun. Yung open pipe ano na talaga yan eh. Dapat ano talaga, huli talaga yan agad pag open pipe. Pero kapag yung mga power pipe lang na ano, na mga bassy ganon, yung talagang ma-bass, yun dapat ang mga ganon hindi na inuuli kasi masarap naman sila sa tenga kahit papaano, di ba? Yun lang, na-add ko lang.